available shoppers. Baka gusto nyo marinig yung mga bago nating products. Yep. Alright, ready na ba? Pwede na tayo mag-start? Ready? Saan tayo mag-start una? Do you have a PowerPoint si, si sir? Yeah, meron tayo PowerPoint yan. Okay. Calling all the technical people. Nawala kayo lahat. Okay, so of course, Colonel Rizal is very much ready for all of us for the new product demo from Rock Island Armory. Thank you very much, DJ Gray. Ayun, parang naman DJ Gray here, oh. Sana tumakbo yung PowerPoint natin kasi nag-effort ako dito na ipo-prove natin. Yes, How that's accurate, right. how accurate yung rifle natin. Kasi, Okay. bala ko na gamitin sa laro ito, Doc. Pagka either HPR kasi ngayon inauthorize na tayo ulit ng Philippine National Police to use yung ating 5.56 as long as for the civilian, as long as semi-auto lang siya, di ba? Hindi siya full auto, and then may bawal naman yung 20-inch mga pang-sniper na rifle. Alright? So mabuti yung rifle natin is only a AR platform with a barrel length of 14.5. Yung isang version ng rifle natin is 10.5. So, ang ganda naman siya sa mga CQB. Right? So, ano ba yung una natin feature? Gumagana ba yung ano pa natin? Pag wala pa, so excited kayo, magiging excited kayo dito sa rifle natin. Ang tawag natin, torch. Okay, so 5.56. Very timely. So, habang inaayos yung PowerPoint natin, ang story nito, there was one time bawal tayo ng 5.56, di ba? Bawal yon. So, to make us busy, we attempted to create assault rifle of our own. Proudly Philippines, ito yung lumabas, torch. Tapos biglang lumabas yung information and law na ino-authorize tayo ulit. So, kaya gumawa muna ng halos develop na yung may full auto selector level. So, gumawa tayo uli muna ng merong semi-auto para pwede na yung civilian. So, continuous pa yung development natin. Alright? Okay, so anyway, hahabol na lang yung PowerPoint natin. I-discuss ko na sa inyo kung ano yung mga bago ng torch rifle natin. Of course, this is a 5.56 rifle. So, pwede siya sa civilian kasi meron siyang selector level up to semi-automatic only. Alright? The barrel is not too long, not too short, with a 14.5-inch barrel. The other version of this is 10.5-inch long barrel. So, standard profile naman yung barrel nito. And then, ako nagandaan ako personally kasi tinest ko siya. Chrome blind barrel siya. So, pag sinilip mo yan, makintab, maganda, smooth yung bullet na lalabas dito. So, despite na bago yung rifle natin, kasi for all you know, I'm also a rifle shooter. Kami, pagkabago yung barrel, na dapat dagdag kaalaman din sa inyo, na dapat i-break-in shot nyo yung barrel nyo para mas ma-maximize nyo yung life nung barrel, lalo kung mamahalin niya. Okay? Paano ginagawa yung break-in shots? No? After firing one round, medyo nililinisan natin uli yung bore, di ba? Fire ka uli, okay, mapapansin mo, ang hirap mag-group shot. I'm telling you that kasi kung maparan nila yung PowerPoint, meron kaming available na 75 meter range doon. 3.9 ko siya i-fire. Kung makikita mo, nag-group shot talaga siya doon. Hindi pa siya break-in totally. Alright? So, again, going back to my discussion, pag may mga bago tayong barrel, lalo na yung rifle, very important yung break-in shot. So, makikita nyo, hindi pa siya maganda mag-group shot. Okay? After a while, kakalinis mo ng kakalinis. Yun yung question Gano'n ba katagal? So, depende sa rifle mo doon. Sometimes,
Kung alam mo naman, confident ka na, alam mo yung bitaw na yon, ginawa mo lahat ng fundamentals, proper fundamentals of marksmanship skills mo, diba? How you aim, how you trigger, how you hold, diba? Paano ka, medyo may difference kasi talaga eh, yung rifle at saka sa pistol, diba? So yung long range shoot, medyo may difference yun. So ako alam ko na yung bitaw ko sa rifle. Okay, so alam ko kung tama ba yung bitaw ko or not. So alam ko na hindi siya nag-group shot. So probably hindi pa siya break-in. Okay? So yung ginamit ko sa video, okay, galing sa fresh from the production area yun. Okay, so anyway, habang inantay natin, so this is the torch. Well, meron tayong A2 type na flash hider. Okay? And then, ang ganda kasi may Picatinny rail. Yung mga mahilig maglagay ng mga optic, madali lang. Pero ang maganda to kasi kung optic ka, gusto mo na witness, perfect. Kasi may flip type tayo na front sight and rear sight. Okay? So, maubos yung battery ng optic mo, you can still use yung iron sight mo. Okay? Right, so yun ang maganda. Detachable, pwede kang so aside sa Picatinny rail na pwede kang magkabit ng mga gadgets mo, mga modern gadgets, ito ang ganda rin ng handguard. Kasi meron siyang M-lock, naka-ready na yung M-lock niya. Okay? At meron pa siyang QD sling, pwedeng kabitan ng QD sling dito. And at the back, so yung mga 2-point, 3-point na slings, perfect siya dito. So okay din siya sa tactical. Alright? Well, of course, sorry. Meron pa rin siyang forward assist. Very important yan sa rifle. So nakita natin, meron siyang selector level. At ang maganda dito, sa torch natin, marami siyang ambi, right? Good siya pang kaliwete at pang kanan, right? Tingnan natin dito sa magazine release, ambi, meron dito. Usually, ito talaga, okay? But this rifle, meron din siya dito, magazine release, ambi. Another ambi, yung charging handle natin, ito siya, right? Ambi, okay? Uy, sorry, natanggal. So, pwede na natin. Magagalit yung PNP. So, ambi siya. Tignan natin. Ang ganda, butterfly. Diba? So, pwede mo siya dito. Pwede siya dito. Pwedeng sabay. Alright? So, another ambi niya, yung selector level niya. For the safety and semi-auto. Okay? Meron siya dito. Meron din siya dito sa kabila. Okay? So, ang daming ambi. So, favorable sa mga kagaya naming lefty yung torch na ito. Isang maganda pa dito, I was informed, andyan sila Sir Michael, yung bolt nito naka-armor lube. So if you're familiar with armor lube, yan yung pag ginasgas mo hindi nagagasgas, di ba? Pupunasan mo lang. Kaya matibay siya. Alright? So yung kanyang buttstock, okay? Okay, adjustable yung buttstock niya. Meron siyang 5-point stages. Depende kung ilan yung gusto mong gamitin yeah. Okay? Wow, ang gaan. So, ang weight lang nito, ang super ganda. Kung meron tayo nitong pang AFP to na meron siyang full auto, magiging happy yung yung magdadala nito. Okay? Kasi sa amin, I'm a former Army officer, I'm a Scout Ranger, ang layo ng lakaran doon. Ang gusto mo, marami kang dalang bala. Kung baril pa lang yung mabigat sa'yo, malaki na siya ang problema. This one is very light, no? I was informed this is only more or less 3 kilo, no? 6 point something pounds. So, magaan yun. Sobrang gaan. Alright. Sige, so, yung yung gusto ko ipakita sa kanila, yung meron akong kinuhang video USB.
Sige. Anyway, habang inaantay yan. So, yan yung torch natin. So, pistol, rubber grip, ang ganda hawakan din. Okay? So, pinutok ko siya eh. Pinutok ko siya sa 75-meter lane. Ang ganda niya mag-group shot. How much more kung yung rifle na to ay naka-break-in na siya. Okay? Naka-break-in barrel na. Okay. So, meantime, ano po ba wala na siguro ako nakalimutan about sa torch. Sabi nila, ang presyo nito ay less than 100,000. Sabi nga sa akin is, parang sabi ni Ma'am Jo is, baka daw gusto niyo hulaan kung more or less magkano to. Kasi alam niyo yung PCC, yung rifle na ganito na firing 9mm, alam niyo presyo nun. Iba-iba, di ba? So more or less, ayoko na magbanggit. You have idea how much yung mga PCC na yan. But, sige Ma'am Jo, ito... Okay. Mga sir, ma'am, while waiting for the PowerPoint, the presentation of Colonel Versosa, gusto lang namin malaman yung pulso ng masa. Kung sino ba ang makakahula ng price ng Rhea Torch? Sino ang naglalakas loob na manghuhula? Please raise your left foot. Left foot. Sorry. No, just joking. Sige. Left. Okay. 75,000. Higher. Less than 100. Ito na lang, paganahin natin to. 99. Ang galing ni Sir Manghula. 99 umattend siguro kayo ng opening, sir. Kasi kahapon, nag-opening, in-introduce yung ating new products. Okay, congrats. Is this your first time here in Wala. Tax Expo? Wala. Okay, sir, may I know your name, please? Darren Pata. Darren Pata. Oo, wala. So, this is your Yes. first time? Fine. No. Sir, saan po location nyo? Mono. Wow, welcome to Mandaluyong. Malapit po ba dito workplace nyo, sir? Okay. What made you decide to attend Tax Expo? Napapanood ko lang sa YouTube natin. So, pa-curious ako sa mga ganyan. Pero mahilig ba kayo sa barel? Nag-start lang ako last year. So, are you already a valid LTAP holder? Good. Ano pong type? Wow, type 4. Ibig sabihin, ilan ang pwedeng units na pwedeng ma-purchase ni sir pag type 4? Sino ang manghuhula ulit? Pag type 4 ang LTAP, ilang units ang pwedeng purchase? Ano? 15. Sir? Correct, 15. Congrats, meron po kayong Rhea Cup. Thank you for your participation. So again, while waiting for Colonel Versosa, sino ba po dito Ito, ang hindi first Meron ka, time? no? Meron ka. Sino ang hindi first time sa Tax Expo? Okay. Huwag yung arms store, huwag yung arms store employee. Yung mga kasama po natin dito na hindi arms store employee, sino ang hindi first time? Si sir? First time or ilang beses na po naka-attend ng Tax Expo? Saan po yung una niyong Tax Expo? Saan, sir? Dito rin po. So, last June din, sir. So, anniversary pala. Okay. Pabigyan din ng cups, sir. Thank you for continuously supporting Tax Expo. Okay. Again, thank you so much for your participation. Mic test. All right. So, aside from the Rhea or torch natin, the 5.56, isa sa mga bago natin itong Rhea 5.0 patented sa atin. So, hindi lang ma-play yung video, but in a nutshell, ang isang very different dito sa baril na to ay meron siyang square barrel. Square barrel. Tapos yung slide niya, nakayakap siya dun sa barrel. Kaya lahat ng mga guns na nakikita natin, tignan mo sa side view yung mechanical action niya. So every time you shoot, okay, bababa yung slide, yung barrel niya tumataas. Right? So every time you shoot, boom, boom, boom.
andun po yung recoil. Alright? Ngayon, itong RIA 5.0, by the way, kaya siya tinawag na RIA 5.0 because of yung length ng barrel niyan ay 5 inch. Later on, yung arm score, mag-create din siya ng RIA 4.0. The same concept of design, but medyo maliit yung barrel. So going back to my discussion, kaya pag tinignan mo sa side view yung recoil niya, ay yung mechanical action niya, walang tumataas na barrels, steady lang. Kaya doon mo makikita na manageable masyado yung ride. Para kang pumutok lang ng 22 or para kang pumutok ng TCM. Sayang kasi nakunan ko sana si na capture namin ng camera si Mr. Benjo Carpio, 3.9 niya yan. So pinutok niya ng very quick, side view, kita mo wala rin siya. Meron din ako na 5 nun. Siguro kayo din kung magpa-picture kayo, magpa-video kayo using that pistol, matutuwa kayo dyan. Very smooth. Ang feeling ko dyan, para kang sanay ka sumakay sa jeep na matagtag, tapos bigla ka sasakay sa BMW, ganun yung feeling. Ganun yung feeling ng RIA 5.0. Well, pag nakita nyo itong RIA 5.0, flat siya rito, and then meron naman siyang hammer. Nakatago lang siya. Pag tinignan mo sa likod yan, makikita mo yung hammer natin. Alright, so that's about the RIA 5.0. Okay? Pagka nag-run yung video natin, if not today, baka tomorrow makita natin. So, dito naman, makikita natin yung STK series, yung STK 100, STK 200, and STK 150. May display naman tayo dyan. So, tingnan natin, yung mga barrel na yan, magkakaiba lang sila ng size, di ba? Okay, yung malaki itong 100, okay, and 150, maliit lang konti yung STK 200. If you are familiar guys with STK 100, naalala ninyo, naka-clamp siya, di ba? Clamp. So itong STK 100 Ultra, the same pa rin siya, medyo naging iba lang yung profile ng hand grip niya. Alright? So yun yung difference lang nito. At saka wala na rin siyang lightning cut dito sa slides niya. Alright, so pagdating na dito sa STK 200 and 150, okay, hindi na siya clamp. Buo na po yung kanyang lower receiver. Okay, hindi na siya nagaganon. Okay? So, buo na yan. Same aircraft aluminum pa rin. Hindi siya polymer. Alright? So, yun yung difference niya. At saka yung kanyang magazine release button, ambidextrous po, left and right. Okay? So, ang size niya, yung compact at saka yung mid-size. Okay? Itong STK 150 is mid-size, compact size na yung STK 200. Kahapon nandito si Leonard, one of our shooter. Isa sa nag-number 4 na yon sa World Shoot, ba? IPSEC. Okay? So, sabi nga niya, ang sarap hawakan ng mga bago na to kasi kung tignan niyo yung mga contour, pag hinawakan mo yan, kahit isang kamay mo yung hawak mo, parang part siya ng hand natin, kaya madali mo siyang iputok. Okay, kaya matutuwa kayo dito. Mamaya after my discussion, try to go there, dun sa booth namin, hawakan po ninyo yung mga STK series na yan, lalo na yung STK 150 at saka yung STK 200. Matutuwa kayo dyan. Alright, yan yung mga bago natin. At syempre, yung tatlo na series na to, STK na to series, lahat sila optic ready. Alright? So, tatanggalin mo lang ito. Pwede na yung inyong mga kung anong available na optics nyo, pwede nang ilagay dyan. At kamukha ng rifle, yung STK na to, pag naglagay ka ng optic, ang maganda dyan, may co-witness siya. Right? Na front side at saka rear side. Kasi ang problema natin dyan, kapag ka naglalagay tayo ng optic at wala kang co-witness, pag nawatay yung battery mo,
wala ka nang pwedeng gamitin na aiming point. Whereas, kung ganito yung design natin, kahit mamatay yung battery niya, makikita mo pa rin yung front side and rear side, magagamit mo pa rin yung baril natin. Alright? So, any question po sa STK series natin? Pag wala, bukas ko na lang yan ipi-play. Yung mga video na yan. Okay? Kate, baka may mga questions ka. May cap ka pa ba? Wala na. Sarap. Sarap gamitin ito. Ganda pa. Pagka may palaro uli si General Criste, ito na ang gagamitin ko. Ganda. Gusto niyo ba magpa-picture? Yung mga gusto magpa-picture, oh, pwede dito. Okay. Gusto lang akong pagtanungin, Kate, kanina nabanggit ko, bakit yung RIA 5.0 ay RIA 5.0? Ano yung 5.0 na yon? May nagtaas doon si Sir. Okay, tama, Kate. Galingan. O, another question, pwede pa, Kate? Nabanggit natin na isa sa mga special feature ng torch rifle natin ay marami siyang ambi. Magbigay ka ng isa sa mga ambi dito. Si Sir. What do you call that? Yung charging handle. Charging handle. Good. Tama. O baka meron pa. Si Sir. Magazine release. Kate. Tama. Pero actually meron pa eh. Diba? Sino nakakaalala ng isa pang... Ay, si Sir, ikaw, Sir. Safety lever. Yung selector lever. Galing. Meron pa ba, Kate? O, may tatlo pa daw. Ngayon, alin na lang ang natirang hindi ambi dito sa torch na to? Nabanggit ko yung kanina. Okay. Oh. Dahil wala nakaalala, sasabihin ko na lang uli ha. Ang isang hindi naging ambidextrous dito is yung magazine ay yung bolt catch. Yung bolt catch assembly. Yung pinipindot dito para mag-lock siya. Wala siya rito sa kabila. Kasi wala na rin space dito. Yun yung isa. Ang tawag doon ay bolt catch. Okay. Sarap. Ang gaan talaga dito. Okay? So, ilan pang tatlo pa. Okay. Ano po yung mga available na barrel length ng torch rifle? Yung isa ay ano po, sir? Sorry. Oh, yung length, the length. Ito si Sir. 14 and 10. 14 and 10 inches. 14? It should be, and 10 inches. it should be 14.5. Ano 10.5? O sige, bigyan na natin kasi haging na eh. 5 na lang ng kulang. Yes, sir. Ano pa po? Okay? O isa, ikaw naman, Kate. May question ka ba? Sige po, may question po ako. Bukod Ano? po dun sa na-discuss po ni Colonel Versosa, hanggang kailan po ang Tax Expo? On Sunday. Ah, perfect! Congratulations po! Alright, so thank you very much. See you tomorrow. Thank you so much, Colonel Versosa. I hope you learned something from his presentation. See you again tomorrow, sir. And of course on Sunday. Meron sa military. Yes, 7:29 Meron po. a.m.